patuloy niyang ipinaparamdam sa'yo na you are unwanted. At mas napapataas niya yung mga insecurities mo through his words and actions. Sa akin, ito yung pinaka-worst sign na ang taong ito ay hindi natatakot na mawala ka sa buhay niya. And for today's video, guys, let's talk about relationship. Alam nyo, maraming mga relasyon na akala natin they are happy kasi nakikita natin sa mga picture nila, sa mga social media nila na magkasama sila. But, alam nyo po ba na merong mga relasyon na nagpapatuloy na lang because convenient para sa kanila. Kung sino yung available, yun yung i-grab nila. Then, ikaw, dahil mahal na mahal mo siya, lagi kang nag-hold on. Pero minsan, kung gaano ka-importante sa'yo yung relasyon na meron kayo, doon naman sa kapartner mo ay baliwala. Hindi siya natatakot na mawala ka sa buhay niya. Reason is because meron siyang mas priority kesa sa'yo at doon sa relasyon nyo. So ano ba yung mga warning signs na itong taong to ay hindi natatakot na mawala ka sa buhay niya? Number 1, he or she takes out his frustration on you. Kahit sino sa atin, ayaw natin na sa atin ibinabato na parang tayo yung punching bag kapag sila ay nagkakaroon ng mga frustration sa buhay nila. Kapag ipinaparamdam niya sa'yo palagi na responsibility mo at obligation mo na kailangan nadidinig mo ang kanyang mga frustration every time nagrarant siya sa'yo, believe me, ang taong ito ay hindi ka priority. Sharing concern and problem is part of a relationship. Pero, kung dinadam ka niya sa tuwing magkakaroon siya ng frustration at ginagamit ka niyang therapist para lang maibsan yung kanyang mga frustration, that person doesn't care about you. Another thing, he doesn't care about spending time with you. Ang mga lalaki po, hindi yan naive, hindi yan inosente. Gumagawa sila ng mga decisions based doon sa priority nila. So, kung nasa priority ka nila, of course, gusto nilang mag-spend ng time sa'yo palagi. Always remember that words are cheap. Actions are expensive. Lagi kayong magbe-base sa action ng isang tao. Kung hindi ka ganong kahalaga sa kanya, obviously, hindi siya mag-spend ng oras sa'yo. Kasi kung priority ka niyan, kahit na ang pangit-pangit ng araw niya, magpipiliin niya pa na mag-spend ng oras sa'yo every minute dun sa mga free time niya. You are one he wants around, no matter what. Number 3, eto, may pagkakahawig to dun sa number 2. Yung pangangailangan mo, hindi nagmamatter sa kanya. Eto, isa to sa pinaka-clear na sign na ang lalaking ito or ang babaeng ito ay hindi natatakot na mawala ka sa buhay niya. Kahit na nakikita niyang nasasaktan ka, wala siyang pakialam doon. Ini-ignore niya yung pangangailangan at yung feelings mo. When you love someone, you always be there for that person. He stand by you, you stand by him. Pero kapag hindi mo ito nakikita sa kanya doon sa masasakit na stage na pinagdadaanan nyo ngayon, this is actually a good opportunity to check kung ano talaga yung nararamdaman niya para sa'yo. Hindi mo kailangan magbulag-bulagan dahil napaka-clear ng sign na ito. Kapag mahal mo yung isang tao at ayaw mo siyang mawala at meron kayong mga pinagdadaanan or may mga pangangailangan ka, psychological term, tinatawag namin itong hero instinct. For example nito sa mga anak, kapag may mga problema silang pinagdadaanan, itong mga nanay at ang tatay, andyan yung pagka-hero instinct. Kasi ganun mo kamahal at ka-priority yung anak mo. Aagapan mo kaagad yung solusyon dun sa problema niya. Ganun din po sa relasyon, kailangan meron tayong hero instinct para malaman natin kung talagang tayo ay nagmamahal or mahal tayo nung mga kapartner natin at ayaw nila tayong mawala sa buhay nila. Another thing, he makes you feel unwanted and insecure. Para sa akin, ito yung pinaka-worst sign na ang taong ito ay hindi natatakot na mawala ka sa buhay niya. Kung patuloy niyang ipinaparamdam sa'yo na you are unwanted at mas napapataas niya yung mga insecurities mo through his words and actions, gumagawa siya ng mga sideline to make you feel unimportant, needy, and low value. Tipong ina-argue ka niya or inaaway ka niya kahit na dun sa maliliit na disagreements ninyo. Maliliit na disagreements, pinapalaki niya.
Last one, of course, nagpi-flirt na siya or nag-cheat na siya. Isa sa pinaka-disappointing na sign yan kapag nag-flirt na siya sa ibang lalaki or sa ibang babae na alam niya na alam mo or tuluyang nag-cheat na talaga siya. Matalino ang lalaki. Naiintindihan nila yung mga bagay na to na makakasakit doon sa partner nila. Yun nga lang, he just doesn't care. Wala siyang pakialam doon. Kasi, if he really cared, he wouldn't disrespect you sa mga ganyang shocking extent. At kapag nangyari ito, it's up to you to respect and value yourself. That's enough reason to walk away. Napakaraming way para pag-usapan ng problema. At kapag hindi na nasolusyonan yung problema, pwede naman kayong mag-decide na magkaroon ng kanya-kanyang buhay. Hindi kailangan humantong na lokohin mo yung partner mo, ibaba mo yung pants mo para sa iba. Dahil alam ng babae or alam ng lalaki kung gaano kasakit ito para doon sa kapartner nila. For me, cheating is napaka-highest form of betrayal. Napakaraming mawawala kapag nangyari ito sa relasyon. Mawawala ang respeto, mawawala ang tiwala, at mawawala yung hope mo na ang relasyon na to ay baka wala ng patunguhan. Bumababa yung understanding mo sa sarili mo at sa relasyon. Be with someone who would never risk losing you. Be with someone who executes his love. Love is supposed to heal, to comfort, and to give you peace. Love gives you security. Yan lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po ako sa inyong tips. At kung nagustuhan niyo po ang video ito, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video po dun sa mga kaibigan natin na alam nyong matutulungan ng videong ito. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!